Hello everyone, it's me again, Kuya Daniel. And habang nag-aantay tayo ng pasahero ngayon, park tayo sa isang establishment and nagpa-pedicure tayo eh. Nasakit ako sa ingrown ko eh. So anyway, ganito no, what if isa akong politiko and gusto ko safe yung ating kalsada habang may ginagawang construction. Ito standard naman talaga to eh. Pero kailangan lang natin lagyan ng pangil itong policy na to. Kasi kung mapapansin nyo, ang daming road construction ngayon, okay, na walang ka-safety. Okay? At may napanood kasi ako kanina na yung Toyota Vios sumalpok doon sa signage. Bakit? Walang reflective eh. Discuss natin kung ano yung mga dapat na konti lang naman to. May topic lang din tayo. Okay? So, kung ako magiging politiko, gagawin ko tong city ordinance na kailangan mapanagot yung mga construction company na hindi magsasagawa ng safety standard. Okay? Para sa mga motorista na dumadaan doon. Kasi nakabike, naglalakad, dapat may road keme tayo dito na i-discuss ko. Okay, ganito no, signage, okay, na kung saan kapag nasa main road yung ginagawa, at least 500 to meters to 1 kilometer before the construction area, may nakapaskil na ganon. At make sure na visible ito sa lahat ng mga nagmamaneho. At please make sure na hindi ko naman sinabing 1 kilometer, wala nang 500 meters, okay? Dapat meron pa din. Para nang sa ganun, kung di man lang niya nakita sa 1 kilometer before, at least sa 500 meters before, makita niya, okay? So at least, magkaroon naman tayo na number 2, yung proper barricade. Lang yan, nakikita ko yung mga proper barricade. Stick lang na kahoy na ilalagay, tapos meron ng caution. Hindi naman pwedeng ganun, okay? Ngayon, wag naman sanang cone lang ang ilagay. Kung kailangan sementadong pangharang ang ilagay para na sa ganon, halimbawa motor yung nakabangga, sasalpok siya doon, oo, at least hindi siya malalaglag doon sa kung saan man, di ba? Ngayon, kung sasakyan man ang bumangga, at least wala tayong magagawa. May damage, may collateral damage talaga. Sa tingin ko, mapipigilan niya yung mas malawak na damage na pwedeng gawin pa. Halimbawa, sa construction na ginagawa na yon, road construction na yon, may mga nakatirang sa gilid ng kalsadang yon, sa pagpalagay na natin na squatters area, kung malaking sasakyan yung sumalpok doon, SUV, walang harang, di mangangalagad siya ng mga bahay doon o papasok siya sa bahay doon, mas magkakaroon pa ng damage, diba? Kayo na nang bahala kung anong mga naiisip nyo pa, okay? So dito dagdag natin yung magkaroon ng reflective stickers, and please make sure yung reflective stickers na yan medyo may kalakihan. Huwag naman yung tipong isang stripe lang na ganon. Kung halimbawang 4 inches ang standard, yun ang ilagay. 4 inches standard, diba? Huwag naman yung maliit kasi yung sa mga expressway, sa what do you call this, papuntang Olongapo, Subic, yung mga arrow na nakaganon, ano tawag doon, yung mga greater than less than, diba, na arrow na reflective sticker doon, dapat ganon, please, diba? And please take note, kapag merong ginagawang road construction na yan, huwag sanang mawawalan ng tao magbabantay doon, diba? Halimbawa, wala yung mga nauna natin, at least merong may hawak na red light dyan na nagsasign na slow down, keme, diba? Yun ang magiging problema natin. Dapat may budget doon. So yung mga corruption dyan, next topic na lang yan, okay? So or else then dagdag din natin to, dapat pag may mga ganyan maglagay tayo ng tao na 24/7 magbabantay, okay?
Para na sa ganun, iwas disgrasya tayo. Okay? And susunod na topic natin yung ano naman, ethical standard ng mga ganyang bagay. Okay? So sana, kung ano lang naman ako politiko, at ito yung magiging priority ko sa road construction safety natin. Okay? Bye everyone!